Maligayang panunood po ka-recap! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story historical war movie na may pamagat na Outlaw King. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Ang pelikulang ito ay nagtatampok ng mga labanan gamit ang malamig na sandata na bihirang makita sa buong kasaysayan ng sine. Ikinukwento nito ang isang tunay na kampanya sa Scotland kung saan pinamunuan ni Robert I ang humigit kumulang 500 na mandirigma upang talunin ang 3,000 mabibigat na kabalyerong Ingles, isang laban na tila imposibleng mapagtagumpayan. Dahil dito, nabuksan ang isa sa pinakamakinlap at alamat na kabanata sa kasaysayan ng kalayaan ng Scotland. Maraming netizens ang nagsasabing ang pelikulang ito ay parang sequel ng Braveheart, mulit kung ihahambing, mas malapit ito sa totoong kasaysayan dahil ipinapakita nito ang magulong proseso ng pag-aalsa ni Robert I. Hindi siya sumisigaw ng freedom tulad ni William Wallace at wala rin siyang labis na idealistikong mga pangarap. Isa lamang siyang makapangyarihang maharlika na marunong magbasa ng sitwasyon, isang lider na puno ng karunungan at marunong magtiis. Nagsisimula ang kwento noong taong 1304. Sa panahong yon, dumanas ng matinding dagok ang Scotland nang biglaang pumanaw si Haring Alexander III nang walang naiiwang tagapagmana. Dahil dito, inimbitahan ng mga Scottish na Panginoon ang hari ng England na si Edward I upang magsilbing tagapamagitan sa pagpili ng susunod na hari. Ngulit imbes na tumulong, inangkin ni Edward I ang Scotland para sa kanyang sarili at ipinatupad ang kanyang malupit na pamamahala, lalo na sa pangungulekta ng yaman. Dahil sa kanyang paniniil, nag-alsa ang mga Scots sa pamumuno ni William Wallace, ngunit nauwi rin ito sa isang matinding pagkatalo. Matapos nito, isa-isang sumuko ang mga maharlika ng Scotland at tuluyan ng nasakop ni Edward I ang huling kastilyo sa bansa. Sa seremonya ng pagsusuko, tinanggap ng hari ang kanilang panunumpa ng katapatan. Pagkatapos ng seremonya, ipinatawag niya sina Robert Bruce at John Comyn, ang dalawang may pinakamalakas na karapatan sa trono. Ngunit imbes na ibigay ang korona sa alinman sa kanila, nagtalaga siya ng sarili niyang tauhan bilang gobernador ng Scotland, isang puppet na magsisilbi sa kanyang kapangyarihan. Inutusan niya rin sina Robert at Comyn na sundin ito at kalinutan ng kanilang alitan. Matapos ang seremonya, lumapit ang isang duking maharlika na si James Douglas. Ang kanyang ama ay sumama kay William Wallace sa pag-aalsa, mulit nahuli at namatay sa England. Ngayon, hinihiling niyang maibalik ang lupain ng kanilang pamilya, mulit walang awa siyang tinanggihan at pinalayas. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang magiging pinakamatapang na general ni Robert sa hinaharap, ang kilala sa buong mundo bilang The Black Douglas. Pagkatapos nito, tinipon ng hari ang lahat upang ipakita ang kanyang bagong sandata sa paglusob. Ang Stirling Citadel ang huling tanggulan ng depensa ng Scotland. Bagamat sumuko na ang kastilyo 2 araw na ang nakalipas, hindi ito tinanggap ng hari. Ang kanyang layunin ay takutin ng mga maharlika gamit ang kanyang bagong sandata. Habang pinapailaw ng mga sundalo ang bala ng trebuchet, tila isang demonyo ang kumawala sa puso ng mga Scots. Isang iglap at naputol ang lubid na humahawak sa mekanismo. Lumipad ang napakalaking apoy na proyektil patungo sa kastilyo at sinunog ang huling pag-asa ng paglaban ng Scotland. Pagkatapos nito, walang pakialam na lumapit si Edward I kay Robert at pinuri ang kanyang karunungan sa pagsuko. Ngunit nanatiling tahimik si Robert. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na patuloy na sumusunog sa kanyang puso. Isang pusong dating matatag at puno ng kumpiyansa. Dapat sana siya ang kinuronahang hari ng Scotland, kaya't hindi niya matanggap na maging isa lamang piyesa sa laro ng iba. Habang pauri, sinabi ng kanyang ama na naniniwala siyang kapag naging maayos na ang sitwasyon, ibibigay rin ng hari ng England ang trono sa kanya. Kaya't pinayuhan niya si Robert na huwag nang lumaban pa. Kapag siya ay namatay, natural na si Robert ang hahalili. Ngulit, iba ang pananaw ni Robert. Para sa kanya, kahit maging hari siya sa ganitong paraan,
Isa lamang siyang magiging alipin ng hari ng England. Ngulit dahil hindi niya kayang suwayin ng kanyang ama, napilitan siyang sumunod. Samantala, sa Scotland, matapos mabigo ang pag-aalsa, lalong nahirapan ang mga mamamayan sa ilalim ng mabibigat na buwis ng hari ng England. Hindi lang yon. Upang mapuna ng mga sundalong nawala sa digmaan, sa pilitang kinukuha ang mga Scots upang magsilbi sa hukbo. Dahil dito, nalito at dismayado ang mga karaniwang mamamayan. Akala nila, kapag sumuko na, matatapos na ang laban. Ang mga duda ng mga mamamayan ay lalong nagpapabigat sa loob ni Robert. Para bang wala siyang magawang tama, lalo na't pati mga batang wala pa sa tamang edad ay pilit kinukuha ng mga sundalong Ingles para gawing mandirigma. Habang hindi niya alam kung anong hakbang ang gagawin, may isang taong tumayo sa kanyang tabi, si Elizabeth. Si Elizabeth ay kanyang asarwa sa isang political marriage, isang paraan na ginamit ni Edward I upang kontrolin ang Scotland. Ngunit nang masaksihan niya ang paghihirap, pinili niyang suportahan si Robert, hindi bilang utos, kundi bilang paninindigan. Ilang sandali pa, lumala ang karamdaman ng kanyang ama. Sa kanyang huling mga sandali, inamin nito na si Edward I ay hindi na karapat-dapat hangaan. Ang patuloy na pakikipagkompromiso ay lalo lamang magtutulak sa mga Scots sa kapahamakan. Para bang napagtanto niyang mali ang kanyang naging desisyon. Kinabukasan, pumanaw ang kanyang ama. Ang mga huling salita nito ang muling nagpaalab sa puso ni Robert, isang matinding hangarin na palayain ang Scotland. Pagkatapos ng ibing, pumunta si Robert sa hangganan upang ibigay ang nakukolektang buwis sa hari ng England. Doon niya nakita na hindi lang siya ang may hangaring lumaya. Sa bayan ng Berwick, isang karwahe may kasamang mga kabalyerong Ingles ang dumating sa plaza at agad na natahimik ang dating masiglang lugar. Habang papalapit si Robert, nakita niyang nagtitipon ng mga tao at doon niya nakita ang isang nakapanghihilakbot na tanawin. Ito ang labi ni William Wallace, ang bayaning pinatay sa pamamagitan ng paghihiwa-hiwalayan ng katawan. Ipinadala ang mga bahagi nito sa iba't ibang lungsod upang ipaskil bilang babala, at isang bahagi nito ang dinala rito. Sa sandaling iyon, nagliyab ang galit ng mga mamamayan. Nagtipon sila upang labanan ang mga sundalo at mabilis na nauwi sa kaguluhan ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tila luminaw ang isipan ni Robert. Napagtanto niyang hindi pa nawawala ang diwa ng paglaban. Buhay pa rin ang dangal ng Scotland at hindi kailanman yumuko ang puso ng mga tao. Muling nagliyab ang apoy ng paglaban sa kanyang dibdib. Agad siyang umuwi at ibinahagi ang kanyang plano sa kanyang mga kapatid, ang lumaban muli sa England. Ang kanyang mga kapatid na matagal nang nagtitiis dahil sa desisyon ng kanilang ama ay agad sumang-ayon. Upang palakasin ang kanilang hukbo, nakipagkita siya sa dati niyang karibal na si John Comyn sa isang simbahan. Umaasa siyang makikiisa ito sa laban para sa kalayaan. Pero tumanggi si Comyn. Para sa kanya, kakagaling lang ng bayan sa pagkatalo at kailangan ng mga tao ng pahinga. Hindi siya sumang-ayon at higit pa doon, nagbanta siyang isusumbong si Robert sa Edward I. Kapag napatay si Robert bilang isang rebelde, otomatikong mapupunta sa kanya ang trono. Sa gitna ng tensyon, parang likas na reaksyon, biglang sinaksak ni Robert si Comyn at napatay ito. Pero nang matahwan siya, napagtanto niyang nakagawa siyang isang mabigat na kasalanan. Noong 3 siglo, ang simbahan ang may pinakamataas na kapangyarihan sa Europa. Kahit si Robert na may hangaring palayain ang kanyang bansa, ay natakot sa ginawa niyang pagkapatay sa loob ng banal na lugar. Agad siyang nagtungo sa simbahan upang magtapat. Matapos ang pag-uusap, hindi lamang siya pinatawad ng mga obispo. Sumang-ayon pa silang suportahan ang kanyang pagkakahirang bilang hari sa kondisyon na manunumpa siya ng katapatan sa simbahan.
Ngunit ang pagpatay kay Comyn sa loob ng simbahan ay nagdulot ng hati-hating opinyon sa mga maharlika. Kalahati lamang ang sumuporta sa kanya, isang bagay na magiging ugat ng kanyang paghihirap sa hinaharap. Sa kanyang paglalakbay patungo sa koronasyon, muli niyang nakatagpo si Douglas, ang nag-iisang mandirigma na dati itinaboy. Lumuhod ito sa harap ni Robert at nanumpa ng katapatan na may iisang layunin, talunin ng England at mabawi ang lupain ng kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan tinanggap ito ni Robert. Sa taong 1306, kinoronahan si Robert sa Stone of Scone at kinilala sa kasaysayan bilang si Robert I. God bless the King of Scots. Ngunit hindi nagtagal, nakarating ang balitang ito sa England. Galit na galit si Edward I. Agad niyang idiniklara si Robert bilang isang outlaw, isang taong maaaring patayin ng kahit sino, anumang oras, nang walang paglilitis. Sa kabila ng pagsusumamo ng prinsipe, ipinadala niya ang kanyang sariling anak sa Scotland upang sugpuan ang pag-aalsa. Ngulit bago pa man makarating ang hukbo ng England, hinarap na agad ni Robert ang isang matinding kalaban, si Valens. At ang mas masaklap, ang John Comyn na pinatay ni Robert ay bayaw pala ni Valens. Si Valens ay matinding kaaway ni Robert at sabik-sabik na harapin siya sa isang malaking labanan upang siya mismo ang pumatay sa tinaguriang Outlaw King. Nararamdaman ni Robert ang galit na ito, ngunit sa panahong iyon, kailangan niyang tipirin ang lakas ng kanyang hukbo para sa darating na laban kontra sa pangunahing puwersa ng England. Kaya't iminungkahin niyang sila na lamang dalawa ni Valens ang magduel. Agad itong tinanggap ni Valens. Ngunit dahil araw ng Sabath, ayon sa tradisyon, bawal ang labanan, kaya't napagkasunduan nilang ipagpaliban ito kinabukasan. Kinagabihan, nagkampo si Robert at ang kanyang mga tauhan naghahanda para sa duel. Ngunit pagsapit ng hating gabi, biglang umatake si Valens. Walang babala. Sumugod ang mga nagliliyab na pana sa kalangitan at sa isang iglap, nagliyab ang buong kampo. Nagkagulo ang lahat. Habang pinuprotektahan ang kanyang asawa at anak, pinilit niyang harangin ang mga pag-atake gamit ang kanyang kalasag. Ngunit ito pa lamang ang unang bugso ng paglusob ni Valens. Bagamat buong tapang na lumalaban sina Douglas at ang iba pang general, hindi sapat ang kanilang lakas. Wala silang maayos na pormasyon at lubos silang nalalamangan. Sa gitna ng kaguluhan, ipinigkatiwala ni Robert ang kanyang asawa at anak sa kanyang nakababatang kapatid. Inutusan niya itong dalhin ang mga ito sa isang mapagkakatiwalaang Panginoon. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang mahabang espada. Sa isang iglap, pinabagsak niya ang isang kabalyero mula sa kabayo at handang-handa ng sumabak upang makalabas sa pagkubkob. Ngunit bago pa siya makalayo, tinamaan ng sibat ang kanyang kabayo at muli siyang napasok sa isang matinding labanan. Kahit na magigiting at bihasa sa digmaan ang kanyang mga general, dahil sa dami ng kalaban, isa-isa silang nabubuwal. Nang makita ni Angus na hindi na maganda ang takbo ng laban, agad niyang hinila si Robert palabas ng gitna ng labanan. Kasama ang ilang piling mandirigma, tumakas sila sa gitna ng kaguluhan. Kinabukasan, hinanap ni Valens si Robert sa gitna ng mga bangkay, ngunit wala siya roon. Nagalit ito. Dahil umatake siya nang hindi hinihintay ang hukbo ng prinsipe ng England, nagbigay babala sa kalaban at tiyak na pananagutin siya sa kanyang ginawa. Samantala, si Robert na nakaligtas sa bingit ng kamatayan ay may natitira na lamang na halos 50 sundalo. Sa payo ni Angus, nagpasya silang magtungo sa kanyang lupang sinilangan na Islay
upang doon magtipon muli ng lakas at hukbo. Ngulit sa kanilang paglalakbay, hinarang sila ng isang maharlika, si MacDougall. Nang hindi agad umatake si MacDougall, lumapit si Robert upang hikayatin itong sumama sa kanilang laban. Ngunit si MacDougall ay pinsan ni John Comyn. Galit siya sa ginawa ni Robert, ang pagpatay sa kanyang pinsan sa loob ng simbahan, kaya't imposibleng sumama siya sa kanila. Gayunpaman, humanga siya sa tapang ni Robert na muling bumangon at lumaban. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, pinadaan niya ang grupo. Makalipas ang ilang araw, narating nila ang pampang na katapat ng Aylai. Pinalaya nila ang kanilang mga kabayo at naghanda ng tumawid sa ilog gamit ang dalawang maliit na bangka. Bilang hari, unang sumakay si Robert, habang sina Douglas at ang iba ay naiwan sa kabilang pampang naghihintay ng kanilang turno. Ngunit ang hindi nila alam, dumating na sa Scotland ang hukbo ng England na pinamumunuan ng prinsipe. At saan man ito dumaan, sunog, patayan at pandarambong ang iniwan nito upang pilitin ang mga Scots na isuko si Robert. Samantala, si MacDougall dahil sa matinding presyon ay napilitan sumama sa paghahabol kay Robert. Kaya't nang makarating si Robert sa kabilang pampang at pinapanood si Angus na ibinabalik ang bangka, may napansin siya sa malayo. Mga sundalong lumalabas mula sa kagubatan, humahabol sa kanila. Agad siyang tumakbo papasok sa ilog at sumigaw ng babala. Ngulit huli na ang lahat. Hindi na maiiwasan ang isang matinding labanan. Habang desperadong lumalaban sina Douglas at ang iba, pilit na bumabalik si Robert gamit ang bangka. Handa siyang sumabak muli sa gitna ng panganib. Maging si Angus ay bumalik din sa pampang. Alam ng lahat na hindi nila kayang talunin ang kalaban, kaya't lumalaban sila habang paatras. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mula sa malayo, nakita ni Robert ang kanyang nakababatang kapatid, tinamaan ng sibat sa dibdib. Sa isang iglap, napuno siya ng matinding pighati at galit. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hanggang sa nakakita ng pagkakataon si Douglas at sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang leeg ni MacDougall. Dahil dito, napatigil ang mga humahabol na sundalo. Agad na sumakay ang natitirang mga rebelde sa mga bangka. At muli, nakabaliktad man ang kapalaran, nakatakas na naman si Robert sa isang napakabukit na kalagayan. Sa wakas, narating nila ang Islay at doon kanilang natagpuan ang kasalukuyang Panginoon, si Mackinnon. Ang lalaking ito ay dating lumaban kasama ni William Wallace sa huling alsada. Ngunit noong panahong iyon, hindi nagpadala si Robert ng mga sundalo upang tulungan sila dahil sa desisyon ng kanyang ama. Dahil dito, may matinding sama ng loob si Mackinnon at tumanggi siyang tulungan ang grupo. Ngunit kahit na may galit, hindi rin siya nagpahirap sa grupo. Nang makita niya ang matatag na pananindigan ni Robert, hindi siya agad nagdesisyon laban dito. Nais sanang lumapit si Angus upang hikayatin siya, ngunit pinigilan siya ni Robert. Naniniwala siyang darating ang panahon na magbabago rin ang isip ni Mackinnon, kaya't umalis na lamang sila. Sa huli, bumalik ang grupo sa maliit na nayon kung saan ipinanganak si Angus. Doon, nagkaroon sila ng pagkakataong magpahinga at muling magpalakas. Samantala, si Prinsipe Edward, matapos mabigong mahuli si Robert, ay naghanap ng ibang paraan upang durugin siya, ang puntiryahin ang kanyang pamilya. Pinamunuan niya ang kanyang mga tropa patungo sa kastilyong pinagtataguan ni Elizabeth. Sa isang mabilis na pagsalakay, pumasok sila sa lungsod at agad na binihag ang lahat. Ipinailalim sa interogasyon ng kapatid ni Robert upang alamin kung nasaan siya. Ngunit wala itong maibigay na sagot. Hindi nila talaga alam dahil biglaan ang pagkakahiwalay nila matapos tumakas.
Dahil sa kawalan ng impormasyon, lalong naggalit si Prinsipe Edward. Inutusan niyang bitayin si Neil at ipailalim ito sa matinding pagpapahirap. Pagkatapos, walang awang pinatay ang matandang Panginoon. Si Elizabeth at ang anak ni Robert ay ipinadala naman sa isang kulungan sa England. Makalipas ang ilang panahon, nakarating ang balita kay Robert. Nang malaman niya ang malagim na sinapit ng kanyang kapatid at ang pagkabihag ng kanyang asawa at anak, hindi na siya nakapagpigil. Agad siyang nagpasya na umalis. Sa puntong iyon, wala na siyang pakialam sa mga patakaran ng kabalyero o sa karangalan ng digmaan. Ang taning laman ng kanyang puso ay galit para sa bayan at paghihiginti para sa pamilya. Dahil sa dami nila, napagdesisyonan niyang gumamit ng gerilyang taktika. Anumang paraan, kahit pa ito'y marahas o hindi karapat-dapat sa tradisyon ng kabalyero. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kastilyong sinakop ng mga Ingles. Sa tulong ng isang kakilala niyang hakot ng kahoy, nagtago siya sa kariton kasama sina Douglas at ang iba pa. Nang makapasok sa loob ng kastilyo, naghintay sila ng tamang pagkakataon. Sa tamang sandali, palihim silang bumaba, sinalubong ang mga kasamahang naghihintay sa labas at bigla ang binuksan ang tarangkana ng lungsod. Hindi inaasahan ng mga sundalong Ingles ang kanilang atake. Upang hindi magamit ng kalaban ng kastilyo bilang base, sinilaban mismo ni Robert ang sarili niyang tahanan. Samantala, si Douglas ay nagbalatkayo at pinasok ang simbahan sa dating teritoryo ni Robert. Habang abala ang mga kaaway sa pakikinig sa misa, bigla siyang bumunot ng patalim at nagsimula ng isang marahas na paglusob. Sa patuloy na pakikipaglaban, unti-unting nabuo ang kanyang sariling estilo, isang marahas at halos wala ng takot na paraan ng pakikidigma habang sinisigaw pa ang kanyang pangalan sa gitna ng laban. Ang mga taktika ni Robert, bagamat labag sa tradisyon ng kabalyero, ay nagdulot ng matinding pinsala at pagkapagod sa hukbo ng England. Isa-isa niyang nabawi ang mga sinasakop na lungsod, kaya't lumalaki rin ng lumalaki ang hukbo ng mga rebelde. Nakarating sa England ang balita ng lumalakas na paglaban. Labis na nadismaya si Edward I sa kabiguan ng kanyang mga tauhan. Dahil sa patuloy na pag-angat ng impluensya ni Robert sa Scotland, nagpasya siyang siya mismo ang mamumuno sa hukbo upang durugin ang pag-aalsa. Noong 1307, umalis si Edward I kasama ang hukbo. Ngunit siya ay matanda na at hindi na kayang tiisin ang mabigat na paglalakbay. Sa gitna ng biyahe, nagkasakit siya at tuluyang namatay. Pagkatapos nito, si Edward II ang naging bagong pinuno ng hukbo ng England. Hindi tulad ng dating maliit na puwersa na ipinadala upang tugisin si Robert. Sa pagkakataong ito ay 3,000 piling kabalyerya ang kanilang dala, isang hukbong handang durugin ang Scotland. Ngunit alam ni Robert na hindi niya ito matatakasan. Alam din niya na sa lakas ng sandata at bilang, hindi kayang pantayan ng Scotland ang England, kaya't nagplano siya ng isang matalinong estratehiya. Gagamitin niyang mismong lupain ng Scotland laban sa kanila. Sa pamamagitan ng paghatak sa mabibigat na kabalyerya papasok sa maputip na lugar, mababalaho ang kanilang mga kabayo, at doon ang magagaan at mabilis na suntalo ng Scotland ay magkakaroon ng kalamangan. Kasama ang mahigit 500 na mandirigma, sinimulan nila ang paghahanda ng mga fortification. Matapos ang lahat ng paghahanda, ipinadala ni Robert si Douglas upang ihatid ang kanyang hamon kay Edward II at Valence, isang direktang labanan hanggang kamatayan sa Loudon Hill kinabukasan. Wala nang taguan, wala nang atrasan. Ngunit si Edward II ay buong yabang na binaliwala ang hamon. Kampante siya sa kanyang 3,000 kabalyerya, naniniwalang isang bugso lamang ng atake ay sapat na upang durugin ang kalaban. Si Robert sa totoo lang ay hindi rin ganap na kampante sa nalalapit na malaking labanan. Inuutusan niya ang kanyang mga tauhang na ipagtanggol hanggang kamatayan ang mga itinayong fortification. Sa paraang ito,
Mapipilitan ng hukbo ng England na hatiin ang kanilang puwersa at sumubok umatake mula sa magkabilang gilid ng latian. Para sa natitira, wala na siyang magagawa kundi ipagkatiwala ito sa tadhana. Matapos mailatag ang estratehiya, dumating si Lord Mackinnon ng Islay. At sa pagkakataong ito, dala niya ang kanyang buong katapatan. Bagamat may dala lamang siyang humigit sa kumulang 40 na mandirigma, para kay Robert, ito ay parang karagdagang lakas na hindi inaasahan. Parang init sa gitna ng malamig na taglamig. Humingi ng paumanhin si Mackinnon sa hindi niya pagtulong noon. Ngunit hindi siya kinimkiman ni Robert ng sama ng loob. Sa halip, pinasalamatan pa niya ito. Parang matagal na niyang inaasahan na darating din ang sandaling ito. Kinabukasang umaga, nakasuot si Robert ng lumang magaang na baluti. Sa likod niya ay ang luma at gusot na bandila ng hukbo ng Scotland. Ngulit kahit ganoon, matatag ang kanyang tingin habang pinangungunahan ang mga sundalo patungo sa kanilang mga depensa. Sa kabilang panig, ang hukbo ng England ay handa na. Isang hukbong bakal na dahan-dahang sumusulong na parang pader na hindi matitinag. Sina Edward II at Valence ang nasa unahan, kumpleto sa balute, makapangyarihan ng dating, kasabay ng malalakas na tambol ng digmaan. Isang malinaw na paghahambing. Isang hukbong marangya at marangya, laban sa isang hukbong pagod, gusgusin, ngunit puno ng galit. Nagsimula si Edward II ng kanyang pananalita bago ang labanan. Pinaparatangan niya si Robert bilang isang mamamatay na pumatay sa loob ng simbahan. Sinisiraan niya ito at sinasabing balak nitong sakupin ang England. Inuutusan niya ang kanyang hukbo na hulihin at patayin si Robert. At agad na sumabog ang sigawan ng mga sundalo. Ngunit si Robert, walang mahabang salita. Isang simpleng mensahe lamang ang kanyang ibinigay. Lumaban para sa kanilang sariling kalayaan. At sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng karagdagang panghihikayat ang mga tao. Ang kanilang galit at pagnanais na lumaya ay mas malakas pa kaysa 3,000 kabalyerya sa harap nila. Sa utos ni Valence, sumugod ang hukbo ng England. Ang ingay ng yabag ng kabayo ay lumunod sa tunog ng tambor, isang rumaragasang puwersa na tila yayanig sa buong labanan. Ngunit nanatili lamang si Robert at ang kanyang mga tauhan sa kanilang pwesto. Mahigpit silang nakahanay, itinatago ang mga patibong sa kanilang harapan. At nang malapit na ang kabalyerya, biglang nag-utos si Robert ng pag-atras. Sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang mga kabalyerya sa mga hukay at patibong. Isa-isa silang nalugmok. Napansin ni Valence ang mga bitag, ngunit huli na ang lahat. Ang kabalyerya ay napabagal na, napapalibot at nasa sakaw ng mga mamana. Ang mga kabayong hindi na makagalaw ay naging madaling target. Sunod-sunod silang tinamaan at pinabagsak ng hukbo ng Scotland. Si Douglas at ang iba pang general ay buong tapang na ipinagtatambal ang linya. Napagtanto ni Valence na hindi niya sila matatalo sa harap ng mga depensa, kaya't sinubukan niyang umikot at umatake mula sa magkabilang gilid. Ngunit ang desisyong yun ang lalo pang nagpalala ng sitwasyon. Dahil tulad ng inaasahan ni Robert, ang mabibigat na kabalyerya ay unti-unting lumubog sa latian. Hindi na sila makakilos ng maayos. Ang mabibigat na baluti nila ay naging pabigat halip na proteksyon. Isa-isa silang binihag ng hukbo ng Scotland. Sa gitna ng labanan, nakita ni Douglas ang kaaway na minsan nang lumupig sa kanyang ama, ang parehong kalaban na sumira sa dangal ng kanilang pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Sumabog ang kanyang galit at tulad niya, ang buong hukbo ng Scotland ay nagliyab sa labanan. Sa kabilang panig, si Valence ay pilit na kumakapit sa sitwasyon habang nakasakay sa kabayo. Ngunit sa likuran, si Edward II,
wala pa ring kamalay-malayan sa totoong panganib ay patuloy na pinangungunahan ang kanyang mga tauhan sa pagsalakay hanggang sa mapagtanto niya ang katotohanan. Ang lupaing ito ay puno ng latian at patibong. Ngulit huli na ang lahat. Ang moral ng hukbo ng England ay tuluyang bumagsak. Kahit ang mga batang mandirigma ng Scotland ay nakakatama na rin ng mga kalaban, si Valens na kanina pang nagmamasid ay napilitang sumigaw ng pag-atras. Isang utos lang at ang dating makapangyarihang hukbo ng England ay nagsimulang magtakbuhan. Itinapon nila ang kanilang baluti, iniwan ang kanilang sandata at tumakas mula sa impyernong labanan. At sa gitna ng kaguluhan, naiwang mag-isa ang kanilang hari. Doon, sa gitna ng larangan ng digmaan, nagkita muli sina Robert at Edward II, isang laban ng kapalaran. At sa loob lamang ng ilang sagupaan, si Edward II na puno ng kayabangan ay agad na napatumba ni Robert. Si Robert, buong paghamak na ibinagsak ang kanyang sandata habang pinagmamasdan ang hari ng England na si Edward II na desperadong nagpupumilit tumayo sa putikan. Nang subukan ulit ni Edward II na bumangon, isang suntok mula kay Robert ang tuluyang bumasag sa kanyang kumpiyansa. Ngunit hindi niya ito pinatay dahil alam ni Robert na mas kapaki-pakinabang sa Scotland na buhay pa ang isang walang kakayahang hari. At ang pagpapabalik sa kanya sa kampo ng England sa ganoon kahihiyang kalagayan ay mas matinding dagok kaysa kamatayan. Sa gitna ng tagumpay at sigawan ng mga sundalo, nanalo si Robert sa isang tila imposibleng labanan. Isang mahalagang turning point ito sa digmaan ng kalayaan ng Scotland. Mula sa sandaling yon, muling nagtipon ang Scotland ng lakas. Makalipas ang 7 taon, muling tinalo nila ang hukbo ng England sa labanan sa Bannockburn. Isang pagkatalong itinuturing na isa sa pinakamalaking dagok sa England sa loob ng mahigit 7 taon, dahilan upang hindi na sila makapagpadala ng malalaking ekspedisyon sa malalayong lupain. Noong 1328, nilagdaan ni Edward II at Robert ang Treaty of Edinburgh-Northampton na opisyal na kumikilala sa kasirinlan ng kaharian ng Scotland. Pagkatapos ng digmaan, ang mga tapat na kasama ni Robert ay ginantimpalaan. Si Angus ay ginawang Lord of the Isles. Si Douglas naman ay nabawi ang kanilang lupa at tuluyang kinilala bilang The Black Douglas. Si Elizabeth na nabihag noon ay nakalaya rin sa pamamagitan ng palitan ng bihag at muling nakasama si Robert. At makalipas pa ang maraming siglo, mahigit 300 taon, ang angkan ni Robert ay muling uupo sa trono ng England sa ilalim ng dinastiyang Stuart na mamumuno sa buong Britanya. Ang pelikulang Outlaw King ay mas simple at mas makatotohanan kumpara sa Braveheart. Wala itong sobrang dramatic na eksena, ngunit mas seryoso ang tono at mas tapat sa kasaysayan. Ang mga detalye nito ay napakahusay at ang malalawak na cinematic shots ay nagbibigay ng mabigat at makapangyarihang pakiramdam. Isang bihirang uri ng war blockbuster. Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan o sa mga pelikulang puno ng tunay na cold weapon warfare, sulit panoorin ang orihinal na pelikula. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood! Hanggang sa muli!